Nangangahulugan ba hindi ko na ginalang yung Biblia? Hindi, mas ginalang ko nga Mas kasi ikaw ginalang mo. kinikip Oo. pero hindi mo tinutupad. 'Di ba? Amen po. Kasi even Jesus, even Buddha, even Krishna, even Rumi, even Lao Tse, no, they are all subject to impermanence and they must dissolve, Brox. Kailangan mawala sila sa iyo. Kailangan patayin mo yung Diyos para makilala mo Diyos, Brox. Kasi kung hindi mo papatayin yung Diyos na yan, Brox, alipin ka lagi ng Diyos na yan. Sinong Diyos yan? Yung Yahweh. Kailangan yung Diyos mamatay sa iyo para malaman mo ano ba talaga ang Diyos. Grabe. Opo. Kill your God, di ba? For you to understand what is the ultimate, no? Or for you to be able to somehow get a glimpse, no? What is the unknown, no? That thing, no? That it that cannot be named or cannot be known. Kasi for sure yan, no? Merong yung pinagmulan ng pinagmulan ng pinagmulan ng pinagmulan. Pero pag tinawag mong God yan, invento mo na yan. Yun lang yun, bro. Yes, that's the term that we used. Humans. Thank you, Diba? Brother Alas. Ganda, ganda. Thank you, bro. Tao lang, tao lang. Kaya magulo. Tapos, iba-ibang box pa pinagsama-sama. And we think na, ano yan, isa lang yung idea. Hindi, napakaraming ideas yan. Kaya nga, gulo-gulo. Agree, Brox, no? Do not complicate your life, no? Life is not complicated, no? Do not complicate it with sacred books, no? Basta alam mo lang sa sarili mo, no, na kung paano maging mabuting tao, no? Humanism, no? Out of love and compassion, sapat na yun, Brox. Then all of your holy scriptures, tapon mo na, Brox. Tapon mo na. Kung sasabihin ng iba, grabe naman ang harsh naman ni Elios, no, ang samang tao, no, susunugin yung Biblia. At least sinusunod ko. Hindi gaya mo, no, na ikaw, tinatabi mo, pero hindi mo tinutupad yung sinasabi ni Jesus. Mas sinusunog mo Biblia. The Bible is supposed to burn you. Ano yung susunugin sa iyo ng Biblia? Susunugin niya sa iyo, ano? Yung ego mo. That must die. But if it doesn't die because you don't follow Jesus, no, it means it's nothing, no? So you are the one burning the Bible, not me. Yes po. Kung, ano yan, wag higit sa nasulat, ginamit ni Best para, pero kung titignan mo siya, circular, ano siya reasoning fallacy. Na kailangan wag tayo higit sa nasulat. Bakit? Kasi nakasulat Unang Korinto 4:6, do not go beyond what is written. So, sabi sa Isaiah ganito, ang Biblia kompleto na. So, wag tayo nga alis dun sa Bible. So, yung argument ay circular. Umikot lang siya dun sa Bible. It uses the Bible to prove na yung nakasulat doon ay totoo. Exactly, Brox. So anong ibig sabihin doon, Brox? No, nakikipagdebate ka, no, ginagamit mo no circular fallacy para kang tanga nun, Brox. Oh. 'Di ba? Sinasabi na nga sa iyo, tignan mo tong Bible mo, Brad. Okay, sabi mo ito lang ang pakikinggan, ito lang ang susundin. Ipapakita ko sa iyo kailan nasulat 'yan. O sige, back mo, no? 2000 okay lang kailan taon 'yan. Papakita ngayon nila sa iyo yung libro ng Upanishad, no? Ng isang samahang tinatawag na Hinduism, no, na hindi alam, Brox, no? Kailan sinong nagpundar niyan, sinong nagtatag niyan, na may libro silang Upanishad, mas nauna yon. So basahin mo yung Brox, makikita mo lahat ng nakasulat sa Biblia, nandun din. O sino paniniwalaan mo, Brox? Oo nga. Mas maniwala ka sa Upanishad, nauna nagsulat yun Baka nga nangopya si Jesus nangopya ko sino-sino doon nilagay lang doon nilagay nila Bible. Pero in reality, lahat ng nandun, nasa Upanishad. Oo. Yung iba mga pinagsasasatsat ni Jesus, nando sa Dhammapada. Basahin mo yung Dhammapada ni Buddha, nandun basahin mo Eightfold Path, nandun In the End of Suffering, nandun O tapos sasabihin mo, huwag kayong maniwala dyan, dapat Bible lang. Tanga ka niyan. Oo. Tigas ng ulo mo niyan. Pagka ganyan ka, ay hindi kasi Bible lang. Bakit? Kasi sabi ng Bible tanga mo niyan. Napakatanga mo niyan. Alam mo yung nakikipagkatwiran ng kabrok sa paikot-ikot lang. Kasi sabi ng Bible, sa kunin Bible, pukpok mo sa ulo, ayan, nakainin mo yung Bible mo, hindi ka matututo. Yeah. Apo. Lutong naman nun, Elios, ang lutong naman nun. Makapal pa naman yan.
Oo, Brox, hindi. Dalawang kamay mo, Brox, igano mo sa ulo. Tak, sige. Tigas ka, ha? Di ba? Pag mahilo-hilo, tsaka mo isubo, o kainin mo yan, baka may matutunan ka. Di ba? Kasi, Brox, no, ang Bible, no, sabi nila, ba't ginaganyan mo, Elios, yung Bible? Banal yan. Brox, ganito. Ang Bible, nagiging banal kapag tinutupad mo. Ang katuparan ng mga tao, no, ang pagtupad ng mga tao sa Biblia na tinatawag ng banal, ang nagpapabanal sa Biblia. Nagets mo, Brox, no? Hindi dahil nilagyan kita ng Holy Bible, banal na yan. Kahit kunin kayo, pilasin kayo, pampunas ko sa puwet, Brox, pag na-eecha sa ano. Ang Ah. nagpapabanal dyan, yung pagsunod mo. Kaya mo masasabi, alam mo ba yung librong Biblia, banal yan. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga nagbabasa niyan, nababanal. Pero kung yung mga nagbabasa niyan, hindi naman nababanal, hindi banal yung Biblia mo. Nagets mo, Brox? Mm. Ibig sabihin, ikaw ang katuparan ng kabanalan ng Biblia. Hindi dahil banal na yung Biblia, banal ka na rin. Timang, maraming tao nagbabasa ng Biblia na tawag nila Holy Bible, pero sila hindi banal. Oh. Maraming ganyan. Sa mga Exeters, ganyan. Meron nga foul mouth eh. Oh, meron. May mga foul mouth yan, Brox eh. Di ba? Speaking the truth to hurt. Di ba? Mm. You speak the truth for the sake of truth. Di ba? Pero kung gagamitin mo yung totoo, no, kahit pa totoo yan, kung makakapag-defame ka ng tao, you put someone into fame, into defamation, to defame someone or to shame someone, even if it's the truth, do you think it's right? I don't think so, Brox. Wala ka sa prinsipyo ng Jesus na tinuturo mo, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? So, kung kumuha man ako ng Biblia, na-e-etchas ako, diba? Ipahid ko sa puwet ko dahil wala akong pamunas, sasabi pa sa akin ng Diyos nun, ayos yan. Wala kang pamunas. Kunin mo yung sa Biblia. Dami-dami pages na. Diyos, ipahid ko. Ano bang gusto mo dyan? Gusto mo, kunin mo kay Juan, kay Pedro, pili ka ng pahina dyan. Page 1, page 2, kunin mo, pahid mo sa puwet mo. Opo. Kasi, Brooks, hindi ako pakikialaman doon. Kung may Diyos man, hindi niya sasabihin saan, ang samantao ka, yung aking libro, pinapahid mo lang sa puwet mo. Ang masama, Brooks, yung may Biblia ka, hindi mo tinutupad. Kasi, kapag sinabi mo, Elios, ang bastos mo, no? Wala kang respeto, masamang tao ka kasi binabastos mo Biblia dahil ang Biblia banal. Dude, ang Biblia banal pag tinutupad mo. Kapag ang mga tao sumusunod sa Biblia, nababanal ang Biblia. Kung sino humahawak ng Biblia na yon. Let's say, for example, si Fix may hawak na Biblia. Pero makikita mo si Fix masamang tao. Brooks, yung Biblia bang hawak niya banal? Hindi, kasi hindi siya mabago eh. So, pag sinabi mo, alam mo ba yung hawak ni Fix na Bible? Banal yan. Alam mo kung bakit? Kasi nung binasa ni Fix, nagbago, naging banal. Nagets mo, Brooks, yung ibig kong sabihin? So, Yes, ibig po. sabihin, ikaw mismo ang nagpapabanal sa Biblia. Hindi dahil banal yung Biblia, mababanal ka na. Hindi. Ikaw mismo ang katuparan niyan, no? Kapag mo yan, pwede mong sabihin, alam mo tong Bible na hawak ko, banal na aklat to kasi nabanal ako dito. Pero nung binasa mo, wala nagbago sa'yo, no? Masama pa rin ang bibig mo, no? Lapastanga ka pa rin sa kapwa mo, malakas kang manira, malakas kang manggiya ng kapwa. Kahit pa sabihin mo humahawak ka ng Biblia, yung Biblia ang hawak mo, hindi banal yan. Ngayon, ako, Brooks, no? Nasa bus ako, taing-tae ko, di ba? Wala akong pamunas. Pero nagbabanal ako, sinusunod ko yung Biblia. Kung pilasin ko ba yung ilang piraso doon kay Mateo, ipahid ko sa puwet ko, magagalit ang Diyos sa akin? Hindi po. Kung may Diyos man, hindi. Sasabihin niya nga, very good yan kasi wala kang pamunas. Alam nga naman pampahid mo yung damit mo. Kunin mo yun ba? Maraming pahid yan. Libo-libo yan. Kung gusto mo, 11 kunin mo. 100, pahid mo sa puwet mo. Ayos yan. Kasi ang Diyos maunawain kung may Diyos man. Yes po. Di ba, Brox, kunyari ikaw, anak mo, di ba? Nagsulat ka ng libro, Brox, no? Best-selling, no? Holy book na best-selling, no? By Brox, no? Eh, yung anak mo, Brox, taing-tae, walang pamunas. Ang sabi ng anak mo, Dad, wala na akong pamunas eh. Alam ko yung anak mo masunurin sa'yo, tumutupad sa nakasulat. At pinampahid mo? Yung libro mo, ilang pinahid mo? Isa lang. Ba't hindi mo pa na ginawang 11? Eh, diniig. Nasensor yata si Elios. Nawala. Good point. Marami pong pahina yan. Papel lang yan at tinta. Pwede mag-print ulit. Ang mahalaga yung message.
Yes, Sa Brooks. first day, pahina muna ng Mateo, no? Tapos hanggang sa Apocalypse. Di ba, Pix o Brooks, no? Nasa isang lugar ka, ilan ang pages ng Bible? Eh, doon walang CR, wala kang pamunas. Ikunin mo isang piraso. Di ba? Araw-araw, kung ilang kung 10,000 yun, di 1,000 days kang may pambayad sa puwit mo, di ba? Masama ka na ba nun? Hindi ka masama nun. Yun ang meron ka eh. Hindi ka ba maiintindihan ng Diyos na kinikilala mo? Ang Diyos ko pag-ibig eh. Kung ang Diyos ko pag-ibig, dapat maintindihan ka na wala kang pamuna sa puwet. Eh, siya lumalang ng tae. Tinuruan ka niyang tumae. Anong pamamahid mo? Damit mo. Once you get to realize that, Brooks, no? You are free. Free in a sense of what? Free as an evil person? No. You have a better understanding, no, of what really life is all about. No, what evil is all about. What sin is all about. Ano talaga yung masama sa mabuti? Nag-gets mo, Brooks, no? Kasi takot na takot tayo. Ay, yung Bible, ingatan mo yan, ha? Huwag mong ibabagsak kasi Holy Bible yan. Di ba? Dude, banal yan kung banal ka. Sino may-ari ng Bible na yan? Ako, sir. Banal ka ba? Hindi. O hindi banal yung libro mo. Nag-gets mo, Brooks? Opo. Nakakatakot sa Biblia. Diba? Ang Biblia, sabi ni Ate Ansak, referensya. Yes, tama yun. Referensya yan kung paano ka mabuting tao. Pero it's a nonsense and useless reference or book if you cannot put it into action. It is meaningless. It is tantamount to burning your own Bible. Because the Bible is worthless para sa'yo. Kasi hindi mo tinupad, hindi mo sinunod. Diba? Kesa sa akin, na tuwing tumatae ko, dahil bawal tumae doon, pupunta ako sa may pader lang dyan sa singit-singit, walang tabo, walang kahit na ano, dala ko ng Bible, kinukuha ko, pinapahid ko sa pet ko, maiintindihan ako ng Diyos mo. Sasabihin pa sa akin ni Jesus, pagbabatatapikin ako, ay siyan brada, hindi ko naisip yan Adlos, may nag-react na. Sabi, tandaan nyo, sa araw na paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang sinasabi niya. Lagot ka. Wala bang kabuluhan yan, Brooks? Actually, it's full of meaning at magandang mensahe. Ito yung nagbabasa na... Ito, Brooks, ha? Sige, Brooks, ito, ha? Hinahamon ko yung Diyos mo, pababain mo nga. Tignan ko nga kung tunay yung Diyos mo. Sige nga. Oo. O, nasaan yung Diyos mo? Sige, hinahamon kita. Nasaan? O, gusto mo, tropa sila, pareho sila ni Jesus, bumaba sila yung mag-ama. Pababain mo nga. Nako. Babasa ka lang na. Totoo yan. Totoo yan. Kasi na nakasulat sa Bible, ipukpok mo sa ulo mo. Sabihin mo, malupit ako, demonyo ako, o masama akong tao. Hindi. Ginigising lang kita sa panaginip na matagal mo na kinatutulugan.